Kumusta mga katropa? Matapos na manalo sa Utah Jazz at Sacramento Kings itong Golden State Warriors at ma-secure ang kanilang paglalaro sa playoffs, ay may isang goal nga daw ang Warriors sa ngayon sa natitirang bahagi ng regular season. At ito nga daw ay ang ma-secure ang home court advantage sa first round ng playoffs. At para mangyari nga yan ay dapat nasa ikatlo o ika-apat na seed sila. At kailangan nga nila ng at least isang panalo sa last 3 games nila o at least matalo ang Denver Nuggets ng isa sa mga natitira nitong mga laro. Pero mukhang hindi na kailangang ma-pressure ng Golden State Warriors sa laban nila ngayon sa kontra sa LA Lakers dahil matapos na matalo ang Denver Nuggets kahapon sa kumpirmadong pasok na sa play-in na San Antonio Spurs, ay kahit pa matalo ang Golden State Warriors sa huli nitong mga laban ay sigurado na rin ang GSW sa ika-4 na pwesto. Dahil kung sakali man na magtabla ang Jazz at Warriors sa 50 wins at 32 losses, hawak pa rin ng Warriors ang tiebreaker sa pagitan nila. Yung nga kay Coach Steve Kerr, mas nais nila ang home court advantage para na rin kay Steph Curry na inaasahang babalik sa pag-uumpisa ng playoffs. Bagaman secured na sila para sa home court advantage sa first round, ay maaaring pag-isipan pa rin ng Warriors kung sino naman ang nais nilang makalaban sa second round sakali man. Pero malamang na mas pipiliin ng Golden State Warriors na makaharap sa second round ng Grizzlies Memphis. At upang magawa nga yan ay kailangan na maipanalo nila ang lahat nilang natitirang mga laro. At isang malungkot na balita para sa mga Lakers fans dyan, dahil sa natitirang pag-asa ng Lakers na makapasok sa play-in ay tuluyan na ngang naglaho. Ito nga ay matapos na manalo ang San Antonio Spurs sa Denver Nuggets kahapon at matalo naman ang LA Lakers sa Phoenix Suns. Lamang na ng 3 panalong Spurs na nasa ika-10 ng play-in at 3 laro na lang din ang natitira para sa Lakers. At kung sakali man na tumabla ang Lakers sa Spurs sa pagtatapos ng regular season, ay talo pa rin sila dahil hawak ng Spurs ang tiebreakers sa pagitan nila. Kaya naman naging opisyal na ang pagkalaglag ng Lakers sa play-in. At dahil din dyan ay umugong ang mga usap-usapan na papalitan na nga daw itong si Coach Frank Vogel. Sa ngayon ay kailangan na ng LA Lakers ng isang experienced na coach. At dahil dyan ay lumbas ang mga ilan sa mga matunog na pangalan na maaaring pumalit sa kanyang posisyon. Pangunahin na dyan ay si Coach Quinn Snyder na kasalukuyang coach ng Utah Jazz. Dati nang nagsilbing assistant coach si Snyder sa LA Lakers sa ilalim ni Mike Brown noong 2011 to 2012. Lumabas ang pangalan ni Snyder dahil ayon sa mga report ay hindi na nga daw ito pumirma ng panibagong kontrata sa Utah Jazz. So far ay naging consistent ang Utah Jazz na makapasok sa playoff sa ilalim ng kanyang pamamahala. Lumabas din ang pangalan ni Coach Doc Rivers sa listahan. Dahil kung experience lang naman ng pag-uusapan ay marami nga itong maisusulat sa kanyang resume. Ayon sa mga report ay maaaring kunin ng Philadelphia 76ers ang serbisyo ni Coach Mike D'Antoni, ang dating coach ni James Harden sa Houston Rockets. Ito nga ay upang ma-secure ng Sixers ang long-term deal para kay James Harden. Kaya naman kung mangyayari ito ay maaaring ikonsidera ng LA Lakers si Coach Doc Rivers. At kasama rin dyan sa listahan ay si Assistant Coach Mike Brown na kasalukuyang nasa coaching staff ni Coach Steve Kerr ng Golden State Warriors. Naikonsidera siya dahil sa dati na rin siyang naging head coach ng LA Lakers noong taong 2011 to 2012. Kaya lang ay tinanggal din kaagad siya matapos na hindi maging maganda ang performance ng Lakers sa unang bahagi ng taong iyon. At hanggang dito na lang muna ang ating mga NBA balita. Please don't forget to like and subscribe mga katropa. Maraming salamat po.